Dako muna tayo sa Malacanang para po sa mga mahalagang balita mula doon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna. Magbabalita po siya ng live. Elena? Maraming salamat, Kirby. Inihayag ng palasyo ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Aquino sa bansang South Korea. Magaganap ito sa susunod na buwan sa Oktubre pagkatapos bumisita dito sa bansa ni US President Barack Obama. Anunsyo na po ng Department of Foreign Affairs na ang Pangulong Aquino ay bibisita sa South Korea sa October 17 to 18. So during the 2-day visit, talastasan po ang Pangulo, syempre dun sa mga opisyal po ng South Korea. Kasama na po dito yung mga negosyante sa South Korea. Of course, with the continuing the thrust of the President to attract business to the Philippines. Several bilateral issues that will be discussed, the general areas of political issues, defense, economic and development cooperation, and there will also be an exchange of views on the pressing regional and international challenges that may be faced by both countries. Sa press briefing din kanina, Kirby, ay ipinaliwanag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte kahalagahan ng biyaheng ito ni Pangulong Aquino sa ating bansa. Marami ho tayong, and we also have a good number of OFWs who are there. It would be good for the two leaders to meet and to have time to discuss the issues that concern both countries. If I'm not mistaken, we have around more or less 50,000 OFWs who are there in South Korea. Naging bahagi rin ng press briefing ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang naging privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada sa Senado noong Miyerkules. Ayon sa nilinaw ni Yusek Valte na walang kinalaman ang palasyo sa umano'y pamamahagi ng pork barrel sa mga senador para bumoto pabor sa impeachment ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. That we have been very categorical in saying that no 50 million was given as a bribe, as a reward, or as an incentive to senators for the conviction. You're talking about, there are also regular fund releases in favor of the Senate by way of their PDAF. Katulad nung sinabi ni Secretary, they were actually very careful with PDAF releases on or about around the time impeachment to make sure na wala naman pong masasabi kapag nakita ito. And in fact, if you check what Secretary Abad said, yung mga releases to the Senate as an institution came ng mga October na po. I understand that the verdict was handed down in May. And again, as part of the normal releases to them. Sa press briefing din kanina, Kirby, ay inihayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte ang madami-daming appointments ni Pangulong Aquino. Ayon sa kanya, marami ito dahil magsisimula na bukas ang election ban sa appointments ng COMELEC. Kabilang sa mga appointees ay mga opisyal ng Departments of Energy, Department of Finance at Department of Tourism, pati na rin ang mga opisyal ng DBP, ng SSS, NEDA at CHED. Kasama sa mga appointees si Consul General Marciano Painor Jr. na magiging Director General ng APEC 2015 na gaganapin dito sa Pilipinas. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena, at happy weekend.